Yo, what's up mga Couch Lesson Sound? So, for today's video, isagutin natin yung request ng ating isang viewer or follower na si Sir Eugene Bautista. Ayan, so, ang tanong niya, Sir, pasilip naman ng iyong setup. Ayan. So, okay, Sir Eugene, yung video na to is para sa'yo. Let's go! Okay, Sir Eugene, ayan. So, ito yung setup ko, sir. Bali, marami pa tayong speakers, but ito yung pinaka basic kong setup. And the same time, ito lang yung talaga yung lahat ng aking gamit ng processors and amplifiers and mixer. Ayan, meron tayong mixer dyan na 12 channel and meron din tayong mixer dito na 16 channel. Yung Jostone Hawk 16, but kung basic lang naman at saka mga acoustic man setup, so ito yung ginagamit ko na mixer. Ito nga kay Mechman Audio VX12. Ayan. So, ito yung mga gamit ko, sir. Hindi na natin sasabihin kung ano yung mga speakers, no? Kasi, yung speakers ko pala is ito. Meron tayong D15 full range speaker. Ayan, meron din tayong D18 na Sandy Audio inspired na 2 piraso. And the same time, 4 na D10 na speaker para pang front of house. And meron pa tayong 2 D12 na coaxial speaker as a monitor speaker natin. Okay, so dito tayo sa ating on top, meron tayong mixer dito, 12 channel mixer from Mechman Audio VX12. Ayan. And then, dito tayo located ang ating PSC Plus from Mechman Audio pa rin. Parang controller dito, sir, power controller. Ito is a power sequencer controller na meron na siyang 20 amperes na circuit breaker at saka ito yung sequencer niya, sir. I mean yung power niya. Ayan. So, ito yung mga button niya. Bali 8 sa likod, then 2 sa harapan. So, meron siyang EMI filters. So, sa mga nagtatanong at hindi nakakaalam, yung EMI filters po is nagsasala po siya ng mga dirty current na panatilihin na maganda yung kuryente na isusupply sa atin. So, nawawala or nami-minimize niya yung mga hissing sound, yung mga ganun na sound, no? And the same time, mas maganda talaga yung kuryente na magagamit natin. Meron din siyang voltmeter, lakas ang taas ng voltahe, guys. But gumagamit din naman ako ng AVR para maging 220 yan. Okay, so moving on, dito tayo sa ating digital equalizer. 31 band equalizer from Newbox. Ayan. Okay. Yan lang siya, guys. So, maganda to. Ayan. Para sa akin, maganda na yan. Dati yung gamit ko is analog siya, guys. Yung pinipihit-pihit, 31 band. Pero ito, digital na to, guys. Ayan. Okay din naman ako dito. Okay. Next is yung ating wireless microphone. Usually, isang wireless microphone lang yung dala natin. Isang receiver lang at 2 handheld. But kung full band, dinadala ko talaga yung 2. So, yung wireless microphone ko, Sir Eugene, is Mechman Audio. Ayan, from Mechman Audio. MCX 100 and MCX 150. Ayan. MCX 150. MCX 100. So, same quality lang sila, but mas maganda si MCX 150 kasi kaya niya hanggang 150 meters. Ayan. Ito, 100 meters lang. Pero same lang sila ng quality ng tunog. Okay. So, moving on. Dito tayo sa crossover ko, sir. Ayan. Clone lang to, sir. Hindi ko ayan yung brand niya, DBX, pero hindi to original, sir, ha. Clone lang to. Nabili ko lang sa online. Okay, so ginagamit ko lang to pang subwoofer natin. Okay, so mamaya sasabihin ko din kung paano ko pinagko-connect yan lahat. So, hindi ko na-cut yung video, sir, ha, para tuloy-tuloy tayo. So, meron ako ditong 3 amplifier lang talaga. 3 lang yung amplifier ko, sir. So, eto, ginagamit ko, papalit-palit lang. But, sige. Eto, pang front of house natin. CA5 from Ace. Ayan, CA5 from Ace. Ang dinadrive nito is 4 na D10, yung pang front of house ko. Ayan. Tapos, eto is pang monitor speaker ko, CA5 din. So, ang dinadrive nito is yung aking coaxial na D12. Okay? And then, ito yung aking CA7 na from Trident. Ayan, CA7. So, ang dinadrive nito, sir, is yung aking subwoofer na si Jostone Stage 18. Ayan, si Stage 18 Jostone. Ayan, so medyo kapos sa mga power pero ayan, tamang pihit lang tayo, sir, para hindi din bugbog si CA7 and yung tamang pihit lang talaga. Okay, so yung connection ko, ayan, kung hindi natatanong ng iba, ayan, so kung connection ko, sir, is kung pang front of house. Kung front of house yung or main speaker ko yung para sa harap talaga. Ang connection ko, sir, is ito, from main output. Ito, main output
ng aking mixer, papunta siya sa input. Ayan, stereotype tayo. So, input ng ating equalizer, left and right. And then, out na siya. Mag-out tayo. Papunta na agad dito sa ating amplifier na pang mid-high na front of house. Ayan. Yung 4 na speaker. Tapos, ang amplifier ng ating monitor speaker is nilink ko lang dito sa aking front of house na amplifier. So, kung anong tunog ng aking front of house, yun din ang magiging tunog ng aking pang monitor speaker. So, dito na ako nag-a-adjust ng volume. Let's say, ito, naka-full yung, kunwari lang sir, naka-full yung ating mid-high or pang front of house natin. So, sa monitor speaker, ay hindi ko na need na i-full kasi malapit lang naman ang speaker sa mga performer. So, minsan nilalagay ko lang siya sa 1 o'clock, ayan, 1 o'clock. Or 2 o'clock, depende na. Depende na sa lakas na kailangan ng ating mga performer. But ito, sinasagad ko talaga. Or minsan 3 o'clock lang. Ayan, okay na ako sa 3 o'clock kasi malakas na talaga si CA5 para sa aking front of house na D10. Kasi mababang wattage lang naman yun. So, naka 4 ohms load pa. So, minsan ayan, 3 o'clock lang yung aking volume sa front of house. Ayan. So, sa monitor, minsan 1 o'clock lang or 2 o'clock. Yan. Depende sa kailangan ng ating performer. And then, sa CA7 naman natin yung subwoofer. Naka-full yan siya, sir. Ayan. Ayan. Okay, so, again, from main out ng ating mixer, papunta dapat sa input ng ating equalizer. Then, out tayo papunta dito sa front of house na amplifier. Then, nakalink lang tong silang dalawa. Okay? So, hindi ko na pinadaan sa crossover. Okay, sa connection naman tayo ng aking subwoofer. So, dito ko kumukuha, sir, ng output. Ayan, sa auxiliary. Gamit itong mono PL. Ayan, isang guhit lang siya. Focus lang natin. Ayan, mono PL. Tapos, ang dulo nito, sir, is naka-Y splitter siya. Naka-Y split siya na male XLR. Papunta siya dito sa ating crossover. Left and right input. And then, mag-out ako sa low. Papunta na dito sa CA7 natin. And then, sinet ko lang siya na two-way. Kasi low lang naman yung low output lang naman yung gagamitin natin. So, yun lang, naka two-way setup. Then, diretso na sa CA7. And then, naka-full siya. Then, nag-start ako ng 0 dB dyan. And then, depende na kung anong kailangan ko na frequency. Either 140 to 40 or 80, 90, depende na. So, example lang for this video, to 40. And then, ito, hindi na kailangan. Low output ko, sir, sineset ko siya sa 0 dB. Etong mid, hindi na kailangan. At saka itong high, hindi na kailangan. So, nagka-cut ako ng 40 Hz. Ayan. Para yung 40 Hz below, hindi na palalabasin sa aking subwoofer kasi hindi naman usually kailangan. Ayan. Invert. Itong mga invert, hindi ko siya pinipindot, sir. Ayan. So, hindi ko na pinipindot. At saka, hindi din naka-times 10. Naka-times 1 lang ako sa likod. Okay? Yun. Two-way setup. Naka-40 Hz low cut ako. Ayan. And then, as much as possible, naka-flat lang lahat ng aking equalizer. So, maraming nagtatanong din kung ano ba yung settings ko or sa aking equalizer. Sinasabi ko lang talaga na ginagamit ko lang talaga yung aking equalizer pang tanggal ng feedback. Ayan. So, minsan nagbabago-bago dito konti, nababawasan konti. So, depende lang talaga kung ano yung mga frequency na matakaw sa feedback. Yun yung mga bahagyang binababa ko hanggang sa mawala yung feedback. Okay? So, yun lang. I think nasabi ko na kung ano yung mga connection ko. Okay, sa aux pala. Ito, para hindi na makalimutan. So, sa auxiliary, ito yung master volume na auxiliary. And then, kung let's say, music source, gusto kong lagyan ng subwoofer. So, dito ko pipihit. Ayan, auxiliary. Okay, so yun lang. Ano pa ba? Wala naman siguro. Kung may mga nakalimutan pa ako, paki-comment lang down below. And huwag kalimutan mag-like, comment, and share para sa updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa ating account. Okay? So hanggang sa susunod. Alright.